Noong unang panahon, naniniwala ang ating mga ninuno sa mga nilalang na hindi maipaliwanag, mga engkanto, aswang, at lalo na ang mga sirena. Mga mahiwagang nilalang na kalahating tao at kalahating isda. Sinasabing ang kanilang tinig ay kayang umakit ng sinuman at kadalasan, kapahamakan ang dulot. Sa baybay ng Pagadian, may isang binatang mangingisda na nagngangalang Santiago. Kilala siya sa kanilang baryo bilang masipag, matapang, at mapagmahal sa kanyang pamilya. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, sumasagwan na siya sa dagat upang manghuli ng isda. Ang dagat ang kanyang buhay. Isang gabi, habang siya ay nag-iisa sa gitna ng laot, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Walang hangin. Walang alon. Bigla niyang narinig ang isang malambing na awit. Isang tinig na napakaganda, napakalungkot at tila tumatawag sa kanyang pangalan. Santiago eh. Parang nahipnotismo, sinundan niya ang boses hanggang makarating siya sa likod ng malalaking bato sa dalampasigan. At doon niya siya nakita. Isang dalagang napakaganda. Mahaba ang buhok, maputi ang balat, at kumikislap ang mga mata sa ilalim ng buwan. Ngunit nang mapatingin siya sa ibaba, wala itong paa. May buntot itong parang isda. Isang sirena. Sa halip na matakot, namangha si Santiago. Hindi niya maalis ang tingin sa dalaga. Ako si Clara, mahinang sabi nito. Mula noon, gabi-gabi silang nagkikita. Nag-uusap. Nagtatawanan. Ikinukwento ni Santiago ang buhay sa lupa, at si Clara naman ang hiwaga ng mundo sa ilalim ng dagat. Hanggang sa hindi nila namalayang. Nahulog na sila sa isa't isa. Sumama ka sa akin, sabi ni Santiago isang gabi. Iiwan ko ang lahat. Basta't magkasama tayo. Noong una'y tumanggi si Clara. Hindi tayo magkaiba ng mundo, malungkot niyang tugon. Ngunit nanaig ang pag-ibig. Pumayag siya. 3 araw na hindi nakauwi si Santiago. Nag-alala ang kanyang pamilya. Pinaghanap siya ng buong baryo. Samantala, sa isang tagong bahagi ng dagat, nagtatangkang mamuhay magkasama ang dalawa. Ngunit hindi alam ni Santiago ang panganib na kanilang hinaharap. Dahil sa mundo ng mga sirena, may batas. At bawal ang umibig sa tao. Biglang dumating ang iba pang mga sirena at dambuhalang isda. Galit ang kanilang mga mukha. Nilabag ninyo ang batas, sigaw nila. Sinubukang ipagtanggol ni Santiago si Clara, ngunit isa lamang siyang tao. Mahina. Walang laban. Hinampas siya ng malakas na alon. Tinangay. Nalunod. Ellen Tiago, sigaw ni Clara habang umiiyak. Ngunit huli na ang lahat. Sa sobrang galit at paghati ng mga sirena, tinawag nila ang kapangyarihan ng dagat. Biglang lumakas ang ulan. Humampas ang hangin. At isang napakalaking alon ang bumangon. Isang tsunami. Nilamon nito ang mga bangka ng mangingisda at winasak ang baybayin ng Pagadian. Maraming buhay ang nawala. Maraming pamilya ang nagdalamhati. At mula noon, wala nang muling nakakita ng sirena sa lugar na yon. Sinasabi ng matatanda, tuwing tahimik ang gabi at maliwanag ang buwan, maririnig pa rin ang isang malungkot na awit mula sa dagat. Awit ng isang sirenang nawalan ng minamahal. At paalala sa mga tao na hindi lahat ng pag-ibig ay nakatadhana. Dahil minsan, ang pag-ibig sa maling mundo ay nagdadala ng trahedya.